Yan guys, so daming vintage car dito sa Richmond Street, London, Ontario. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video guys, share ko lang sa inyo kasi may mga nagtatanong po about dun sa caregiving course na online classes po sila. So, okay na naman po yung online class. Ang meron lang po dyan disadvantage at advantage. Ang disadvantage po niyan ay yung mga actual demo ay hindi nyo po magagawa during kung nag-online class kayo. So, mas maganda kasi na nagagawa nyo po yung actual yung demonstration na gagawin nyo po. Kasi yun na po ang pinaka-importante sa assessment, yung actual demo tulad ng CPR, pag-bedsheet ng unoccupied and occupied, settings, and then yung taking a bath, elderly, na baby, paggamit ng mga wheelchair, na crane, kung paano ito transfer bed to wheelchair to bed, ganun. So, yun po ay yung pinaka-importante guys sa demonstration sa actual. Yun po ang importante kapag mag-take kayo ng caregiving, yung actual na gagawin nyo. Kasi po ang importante sa assessment po sa caregiving course. Kasi alam nyo guys, kapag hindi nyo naipasa yung isang course sa assessment, ay uulit-ulit kayo ng exam. So, kailangan kapag mag-exam kayo ay aralin nyo po lahat ng mga demo. Kung online nga po kayo, mag-self-study na lang kayo, self-demo na lang kayo, mag-set up kayo doon sa bahay nyo kung paano gagawin yung beddings na may unoccupied, saka occupied, gano'n, paggamit ng wheelchair. Alam nyo guys, yung advantage naman guys na online kayo, makakasipagit pamasahe, di ba? Hindi nyo kailangan pagbaon, bumasok ng pamasahe, di ba? Budget sa araw-araw, pagunta nyo ng school, yun po ang disadvantage doon kung online kasi sa'yo. Yun nga lang, yung advantage ay hindi kayo masyadong focus dun sa actual demo. Di tulad dun sa school, like sa PWU, like meron na dun mga naka-set up na pagka-practice for demonstration. Like yung bed, yung may manikin doon, kaiga sa bed, meron kayong mga gagamitin, tulad ng mga wheelchair, yung crane. Tapos, yun, maano talaga, yung makapractice nyo talaga. Yun po ang kagandahan kung nag-ano po kayo, face-to-face classes kayo sa caregiving course. Kasi, ang caregiving course sa assessment po ay talagang actual po ang ginagawa. Kasi magsisig kayo ng buhay magsisig kayo ng bata, matanda, nasa risk sila, o paano mo sila survive, kung na-choke pa sila, o paano mo gagawin kung na-choke yung bata. O, kailangan talaga, malaman mo yun, in actual talaga yung demo. Ano ko lang po yung guys is yung aralin nyo na lang po yung mga demo na gagawin nyo sa actual. Kami noon, bago kami mag-exam, may nag-group study kami para sa assessment namin, tapos para in case na may yung kung naalala yung isang assessment ay isang actual ay marirecall nila sa akin. Ganun na ginawa namin. So, lahat kami guys nakapasa sa assessment namin. Take 1 na kami. Siyam ata kami nun o 8. Pasa kami lahat. Lahat ng kaklase ko, lahat ng taga-PWU nung nag-take ng caregiving course ay lahat pasado. Yung guys, good luck na lang po saka kung sa online assessment kayo, kung online course kayo, kung mag-take naman po kayo ng assessment, ay hanapin nyo na po yung mga training center na accredited po ng TESDA kasi nag-assess po sila. Pwede kayo mag-inquire sa mga malapit na TESDA training center kasi mayroon naman po silang assessment. Tapos mag-schedule kayo, tanungin nyo kung kailan yung assessment nila kasi po hindi naman po yan everyday. May assessment, may schedule po yan. Saka may bayad din po. Ang pagkakaalam ko yung sa namin, hindi ko na matanak kung magkano yung binayaran namin. Below 2,000 ata yun. Basta ganun. Hindi ko na matandaan yun guys kung magkano yung binayaran namin doon sa assessment. Pero yung certificate, 50 pesos lang yun. Yun ang natandaan ko. 50 pesos lang yung binayaran ko doon sa assessment yun sa certificate yung NC2 caregiving course. Tapos guys, kung medyo nagdadalawang isip pa kayo sa assessment nyo, kung nakatapos kayo ng online course nyo, at nagdadalawang isip pa kayo kung papasa ba kayo o hindi,
ang ano lang nyo ay maging focus lang po kayo sa mga action demo para po maipasa nyo po ang assessment. Pwede po kayo mag-YouTube, pwede po kayo, gawin nyo po lahat ng mga resources, gamitin nyo po yung mga resources na pwede nyo pong makuha na ng idea sa mga Google, YouTube, ganun, para po mayroon kayong idea kung paano gagawin. Mas maganda na po na handa kayo para hindi na po masayang oras nyo kung panay-take kayo. Okay? Mas maganda na take one lang kayo para makamove on na kayo. Maging certified caregiver na kayo at makapag-apply na rin po kayo ng trabaho kung balak nyo po mag-abroad or mag-work dyan sa Pilipinas. So, yun lang guys. Sana may napulot po kayo dito sa video ko na to. Lalo na po sa mga nagtatanong kung okay ba yun. Online class nila. Tapos kung paano sila makapag-assessment. Yun lang. Punta lang sila sa mga training center. Malapit sa area nila para po makapag-pa-assess sila. Marami naman po mga training center na nag-assessment. Mag-inquire na sila at anong nila yung schedule at mag-schedule sila para po makapag-assessment sila. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana nag-check po kayo sa video ko na to. Good luck po sa mga mag-take po ng assessment. Sana po makapasa po kayo at kapag move on na kayo at nakarating na po kayo. So, kung saan bansa niyo po planong pumunta. So, yun lang guys. Thank you for watching. Good luck po. Bye. God bless us all. Yun guys. So, daming video sa